Yan ang problema dito sa impeachment proceedings, mga kababayan. This is largely political. Makita na natin sa iba-ibang complaints even before when Chief Justice Davide was also, attorney po, was Yes. also Subjected to impeachment. yes, he was responded in the impeachment case. Makikita mo na political talaga ang impeachment. Hindi naman po kami tanga na hindi namin alam na political yan. Pero wag naman yung masyado nyo na kaming ginagawang tanga na political na nga para namang hindi kayo abogado dyan pag kayo ay naghihingi ng kung ano-ano. Ako, masyado kayong... You have to forgive me, Attorney Poa, because I'm highly opinionated. Masyado kayong matalino dyan sa House of Representatives. Si Congresswoman Luistro, napakatalinong piskal na asawa niya ng nakusado ng rape ay pinatakas niya. Napakatalino. Si Attorney Terry Ridon, dati ko yung estudyante. Hindi lang iba sa akin yan. Napakatalino din. Ako na lang kaya ang debatehin nyo. Ako na lang ang isampina nyo. Sasamahan ko si Attorney Poa. Dahil yung mga ginagawa nyo, hindi na yan tamang sa isip ng lahat ng principles of law na ating pinag-aralan. Ewan ko kung saan kayo nag-aral, baka magkaiba lang tayo ng binasa. Ngayon, the Supreme Court already said that due process must be respected every step of the way. And yet, Luistro, who seems to be the brightest in that committee, insists on making her own rules. For example, wala namang mini-trial dyan. Nakita nyo na ba yan sa Francisco case against Davide? Nakita nyo ba yung mini-trial sa kaso ni Mercedita Gutierrez? Nakita nyo ba yan sa kaso ni Erap? Wala. Gawa lang po yan ni Congresswoman Luistro. Kaya siguro imbitahin natin yan si Congresswoman Luistro dito, no? Net 25. Para meron naman siyang due process dito sa aming usapang matino. Pahayag ni Attorney Israelito Torion, bakit sila nagsampa ng petisyon sa Supreme Court tungkol sa impeachment ni VP Sara. Sinisi niya ang katangahan ng mga kongresista. Kayo ang may kasalanan nito, sabi niya. So, sana mapakinggan ito ni Congresswoman Luistro. Ito na. Bakit so? Dahil ito sa katangahan ninyo, dahil ito sa mga maling mga ginawa ninyo, kaya kami dumulog sa Korte Suprema. Kaya huwag niyo kaming sisihin. Sisihin ninyo mga sarili ninyo. Dahil ito sa katangahan ninyo, dahil ito sa mga maling mga ginawa ninyo, kaya kami dumulog sa Korte Suprema. Kaya huwag niyo kaming sisihin. Sisihin ninyo mga sarili ninyo. Dahil ito sa katangahan ninyo, dahil ito sa mga maling mga ginawa ninyo, kaya kami dumulog sa Korte Suprema. Kaya huwag niyo kaming sisihin. Sisihin ninyo mga sarili ninyo. Dahil ito sa Okay. Pasalamat tayo kay Attorney Israelito Torion. Matatanda yung last year, nung nandyan na yung impeachment case ni VP Sara, malala ko ang unang nagsampa na naman ng petisyon sa Supreme Court ay itong grupo ni Attorney Torion. Sinasabi nilang unconstitutional ang impeachment case ni VP Sara. Pagkatapos niyan, sumunod yung legal team, yung defense team ni VP Sara, nagsampa rin ng separate na petisyon. Kaya dalawang petisyon yan ang inaksyonan ng Korte Suprema na nagresulta ng unanimous decision ng Supreme Court. Void ab initio yung impeachment na ginawa ng mga kongresista last year. So ito, dapat they have learned their lessons already sana. Kaya lang, dahil nga sa katangahan ninyo, grabe, patawag kang tanga. Mga abogado pa naman. Bakit? Kung i-summarize natin yung bakit na nagsampa si na Attorney Torion,
na sabi niya, impeachment is allowed in the Constitution. Kaya lang, fishing expedition is not. Yun, yung fishing expedition nila ang nirereklamo ni na Attorney Torion. Yun na yung katangahan nila. Plus yung double standard. Iba ang standard na ginamit nila nung hiniring yung dalawang impeachment case ni Pangulong Marcos Jr. ibinasura kagad, walang substance, insufficient in substance, may standard ginamit. Pagdating kay BP Sara, nag-iba na. Sinasabi nila may substance. Bakit ngayon? Wala naman silang hawak na ebidensya. Yung mga complainant, halos walang ebidensya. Kaya ang ginagawa nitong Committee on Justice, nag-i-issue na ng mga subpoena para i-produce ang mga ebidensya. Yan ang kamalian ng Committee on Justice na bagay sinang-ayunan o dahil sa yung quote-unquote yung katangahan ng mga kongresista. So, sinasabi nila na umiiwas daw ng accountability si BP Sara. Takot daw na humarap. Sinagot ni Attorney Michael Powa ang paratang na we are ready for the bloodbath but not here, not in the Committee on Justice dahil we do not recognize them. Yun ang tindi. We are ready to do bloodbath once na inayakyat ang kaso sa trial, impeachment trial. Kaya hindi, it's not true na umiiwas si BP Sara. Matagal na silang nakahanda. Ang mga tao rin, matagal nang naghihintay na sana matuloy na itong trial na ito para once and for all, matapos na. Ang sarap kayang manood ng impeachment trial. Nakapanood ako, tandang-tanda ko pa, panahon ni President Joseph Estrada. Ang gagaling yung mga balitaktakan ng mga defense lawyers, prosecution, witness. Minsan-minsan may mga astig na mga senator judges. Nandiyan pa noon si Senator Judge Miriam Defensor Santiago, pinapagalitan niya ang mga abogado. Tell you, so talagang magkakaroon ng bloodbath pag nandyan na sa Senado. Lalo na kung mag-cross-examine. Sample, witness ng prosecution, Ramil Madriaga. Nako, mapapahiya sila dyan. I-cross-examine ngayon ni Senator Marcoleta. I-cross-examine ni Senator Alan Peter Cayetano. I-cross-examine ni Senator Escudero. Ni Senator Amy. Nako, mapapahiya sila. Kaya sana wag nang patagalin. May hamon si Congressman Robert Nazal ng Bagong Henerasyon Party List na nananawagan ako sa Committee on Justice, iakyat nyo na sa plenaryo ang kaso para magbutuhan na. Kasi hindi maganda yung ginagawa ninyo na nag-i-issue pa kayo ng subpoena. Kung kumpleto kayo ng ebidensya, iakyat nyo na. Bakit hindi pa nila mayakyat? Naghanap pa ng ebidensya. Kaya yan yung sinasabi ni Attorney Torion na dahil sa inyong katangahan. Kaya nagsampa tayo ng petition sa Supreme Court. So, good luck sa mga kongresista. Sana hindi kayo may strike to, mapahiya ulit sa Supreme Court.